So tanggalin ko to. So may tutulo na konting noise dito guys. Buksan ko na lang. Konti lang naman tornilyo nito guys. Kaya lang may tutulo to. Normal lang yan na may laman. Konting langis. Yan. Normal lang to guys na may tutulo. Ito magkakaiba ang haba ng tornilyo nito. So kung hindi nyo kabisado, gawin nyo na lang, huwag nyo nang tanggalin yung tornilyo para hindi na dito mag-solid. No, kung kabisado nyo naman, okay lang tanggalin nyo. Ayan o, ito mas mahaba yung nasa kaliwa. Okay, ito yung maiksi. Ayan, may iksi yan. Ito mahaba, so maiksi. So dalawang magkabila yung mahahaba. Okay, tapos hugutin lang natin ito. Ayan o, ito yung sinasabi ko guys o. Langis na lalabas yan. Normal po yan kasi mayroong lumalabas dito na langis. So ngayon magpapalit ako ng clutch spring tsaka ng center spring. Okay, oh, basang basa guys oh. Yun oh. So ang papalitan ko dito ito. Yan oh, maluwag na. Sobrang luwag na. Yan, kasi nagpalinis ako dati. Binasa niya ng gasolina. Lumubo. Kaya hindi na ako nagpapalinis sa iba. Ako na lang naglilinis. Ayan. So magpapalit tayo ng ito, palitan itong kanyang gasket oil seal. Ayan o. Okay, so babalikan ko lang tong aking nilinis nung nakaraan. Uy, bakit hindi siya sumisip-sip ang gas? What happened? Walang laman? Hindi ko sabihin walang laman to, kakagas ko lang. Yun o. Alright, para meron tayong panlinis. Napalinis ko na ito. Kaya lang hindi ako makapaglagay ng grasa dahil yung aking grasa ay nawawala that time. So ngayon nagagrasa ako. Medyo sobrang dumi. Okay, just the one. All right. Tapos to papalitan ko na rin to. So meron akong DIY, meron akong ginawang ganito DIY. So magbabalit din tayo dito ng papalit tayo ng okay, oil seal. Palit tayo oil seal guys.
bago. Naglinis ako. Sorry, wala pa. Parang 3 weeks pa lang pala. Naglinis ako pero hindi ako nakapag ano. Hindi ako nakapag tawag dito. Hindi ako nakapaglagay ng grasa. Ito yung grasa ko. Ano nawawala? Nag-order pa ako ng panibago. Okay. May dalawang pamilya pa. Napakadami ng pamilya ko guys. Ito ay 1, 2, 3, 4, 5. Kaya natin. 2, 4, 6, 8, 1, 12. So 11 guys. Ang maganda dito pare-pares yung haba ay hindi kayo maliligaw. Yan. So meron na nga. Natagas na siya oh. Pan 3 weeks pa lang. So ibig sabihin may tama yung ating oil seal. Kaya yun ang ating ipapriority ngayon. Oil seal. So meron ako ditong bago. Ito rubber damper. Ito ba? Oil seal nga ba to? Ako may bago akong oil seal eh. Ito oil seal ng torque drive. Ayun, may mga bago pa ako ditong gamit oh. Hindi ko pa nagagamit. So yan ang ating priority ngayon. Okay. Gamitan natin ng impact drive para natin para mabilis. Dito yung aking mga ano, mga gamit. Ito for this 17. Ito number 17. Naman dito sa drive. Alright. So may tama na ito guys. May tama na siya na konti. Clutch bell. Tayo dito lang clutch bell, clutch assembly. Ang kapal pa oh. Kapal pa oh. Ang ganda pala na. Mura lang to guys ha. Yung clutch lining na to mura lang to. Pero ang ganda niya. Kapal pa. Okay pa to. Oil seal dito. So dito lang talaga. Ayan, medyo may problem na dito oil seal na to. Ito okay naman oh. Mga ano pa to. Kaya lang para may tama. Tingnan natin. May tama na konti. May konti na to. JBT bago pa lang yan. Bago pa yan. Saan yung oil seal ko? Ito yung oil seal oh. Bago pa to guys eh. Nasaan yung bagong oil seal? Ayan ko bumili ako ng bagong oil seal eh. Saan ko nalagay kaya yun? Wala dito oh. So this time maglalagay ako ng magic washer dito. Mamaya. Oh my
my god, wala yung oil seal ko. Ilang grams kaya to? Okay pa to. Ilang grams to? Walang nakalagay. Ilang grams kaya to? Okay pa to. So magko-combination ako. Palit ako ng 3 nito. Go-combination ko siya. Ito, ang dami kong bola oh. Okay pa itong mga to. Ito, okay pa to. Ito, may tama na to. Oh, umiikot na. Umiikot na. Umiikot na lahat. Oh, umiikot na. Hindi na pwede to. Kaya nalagay yung oil seal na yun. May bago kong oil seal dito guys eh. Wala. Tingnan ko nga ito kung umiikot na rin to. Umiikot na rin pala to. Wala na. Umiikot na. So kapag ganyang umiikot na, medyo madragging na yan guys. Hindi na siya pwede. Ito pala. Oh, ito. Oy, thank you, nandito pala. So, magpapalit ako ng oil seal. Oil seal dito. Okay. Isang laki lang dito. So, tanggalin ko to. So, may tutulo na konting noise dito, guys. Buksan ko na lang. Konti lang naman tornilyo nito guys. Kaya lang may tutulo to. Normal lang yan na may laman. Konting langis. Yan. Normal lang to guys na may tutulo. Ito, magkakaiba ang haba ng tornilyo nito. So kung hindi nyo kabisado, gawin nyo na lang, huwag nyo nang tanggalin yung tornilyo para hindi naman dito mag-solid. Kung kabisado nyo naman, okay lang tanggalin nyo. Ayan o, ito mas mahaba yung nasa kaliwa. Okay? Ito yung maiksi. Kaya may iksi yan. Ito mahaba. So maiksi. So dalawang magkabila yung mahahaba. Okay. Tapos hugutin lang natin ito. Ayan o. Ito yung sinasabi ko guys. Langis na lalabas. Normal po yan. Kasi meron lumalabas dito na langis. Yun. So linisin ko na rin. Okay pa naman yung gasket nya. Okay yung gasket. Ayan, as you can see guys, malinis yung gasket nya. Ayan. So kailangan na lang din linisin. Tanggalin ko muna tong gasket. Kasi lilinisin ko siya ng gasolina. Okay. Where is the... Ayun pala. Iwasan yung masugatan to guys ha. Dahil dito, pag nasugatan to, nagkakaproblema. Okay. Huwag nyo rin tong lalagyan ng gasolina. Huwag nyo babasahin ng gasolina to. Kasi lulubo to. So pag lumobo, so guys, nalinis ko na. So ngayon, explain ko sa inyo kung bakit nagkakaroon ng sira
ang ating mga oil seal. Pero bago yan, ito papalitan ko muna siya. Push mo lang yan dito guys. Yan, push lang para matanggal. Okay, so hindi ito nagkakaproblema dito, never siya nagkakaproblema dito. Dito siya nagkakaproblema. Ayan o, yun. Yan, kung mapapansin nyo, yan, lubog na to. Ito, labas pa. So hindi kayo magkakamali. Ayun, natatanggal to. Kailangan hindi siya mawawala. Yun o, yung kanyang ano. So bakit nasisira guys yung oil seal natin? So explain ko sa inyo kung bakit. Itong oil seal, napakalaki ng ginagampan ng tungkulin nito sa ating mga motor guys, lalo na dito sa mga scooter. Ayan, so ito nakaharap dito, di ba? So dapat itong may kanal dito, ito yung sa loob, so dapat ito yung nakaharap. Okay, so ang paglagay nito pag ganyan, ayan, kailangan sakto lang to. Kailangan sakto lang siya dito, oh. Hindi siya dapat lulubog, hindi rin siya dapat nakalabas ng masyado. Ayan, oh. Kailangan pantay lang yung clearance. Ayan. Ayan, oh. Kailangan pantay lang yan dito sa loob, oh. Tapos basahin natin ng oil, basahin natin ng langis para hindi maganit pag pinasok mamaya. Tsaka natin yung balik to gasket. Yan, kailangan fit na fit siya. Yan. Hindi, linisin ko na rin tong loob. So yun, explain ko sa inyo guys kung bakit nagkakaroon ng tagas o bakit nasisira yung ating oil seal. Okay, so ang ating mga motor, kahit mga 4 wheels or anumang sasakyan na may langis or engine oil, lahat po sila may kanya-kanya silang sukat ng langis kung ilan yung dapat ilagay sa kanila. Okay, so kapag sumobra, like for example, katulad nitong Aerox guys, itong Aerox meron lamang itong 900 ml na engine oil capacity. So ibig sabihin yun lang yung dapat mong ilagay dito. Hindi pwedeng sumobra sa 900 ml or hindi ka pwedeng maglalagay ng 1 liter. So ang tendency kung bakit hindi pwedeng maglagay ng sobra sa 900 ml, kasi itong makina natin meron siyang tinatawag na pressure. So kapag sobrang dami ng langis at yung pressure ng ating motor, ng ating makina ay sobrang lakas, so maghahanap ngayon ng lalabasan yung langis.
So doon mapupwersa yung mga oil seal katulad nito, kaya nagkakaroon ng oil leak yung ating mga makina. So nasisira yung oil seal dahil sobrang lakas ng pressure at sobrang dami ng langis na nilagay natin. So nasabog or nasira yung oil seal natin. So yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga oil leakage yung ating mga makina, dahil sa sobrang dami ng langis na nilagay natin, nagkaroon ng matinding pressure sa loob. So gusto mo kumawala ng langis, kaya sinisira niya itong mga oil seal natin. Okay, so done. Tapos na tayo dito sa oil seal. So dito naman tayo sa torque drive, panggilid. So maglilinis tayo ng panggilid. Pero bago yan, linisin ko muna ulit to. Yan, kasi may kumalat na engine oil dahil sa sumabog na oil seal. Itong oil seal na to, never ko pa napalitan, no? Yan. Yung sa gear oil. Sa gear oil seal. Okay, malinis pa to guys kasi kakalinis ko lang to last 2 weeks ago. So, niretouch ko lang. Okay. Goods na yung ating oil seal ngayon. Alright, so ito, huwag niyong kalilimutan na ilagay doon sa puno. Ayan, dito yan. Okay. Ngayon magagrasa tayo. So maglalagay muna ako ng grasa dito sa ating syringe. Ayan o. Lagay muna tayo ng grasa. Okay. Yung grasa. Yan. Yung grasa natin enough lang. Yan o. Tapos lagay nyo lang to. Yan. Mas mainam na may ganito guys, para hindi nasasayang yung grasa natin. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano maggrasa ang ating mga torque drive. Okay, so buksan ko muna ito ulit. 39. Kursahan, ipit. So ngayon magpapalit ako ng clutch spring tsaka ng center spring. Okay, ganon din yung rubber damper, magpapalit din ako rubber damper guys.
shit, sugatan na naman ako. Okay, so ang ginagamit ko, where is my tools? This one. Sorry, hindi to pwede. So hindi to pwede. So itong gagamitin natin. Mahiwagang red ribbon. Yan guys, pasok mo lang yan dyan. Oh. Okay. And then hatak. Diba? Napakadali ng buhay. Pasok. Kung wala kang gamit na pantanggal, hatak. Okay, pasok, sungkit, ayan, hatak. Okay, tanggal, very easy. Ayan, tanggal na, diba? Ito kakalinis ko lang na ito eh, pero maganit na naman eh, maganit siya. So asan na yung aking in-order na, where is that? Eto, from Legit Moto. Ayan, from Legit Moto. Mayroon pang sticker guys. Ito yung clutch damper. So yun, testingin natin kung pasok to. Yun, pasok siya guys, maganda yung kapit. So ngayon maglalagay tayo ng oil, ng grasa, konti lang dito. Yun, kumbaga babasain lang natin yan. Yan, basa lang, huwag sobrang dami kasi pwedeng pumunta yan sa ating torque drive. Yan, kailangan basa lang, hindi sobrang dami. So kanina diba maganit to, maganit. Tingnan natin, ayan o. Ayan o, sobrang ganda ng play niya o. Diba? Oh. Ayan, yan ang pakalagahan ng naglalagay ng grasa. So ito yung pinaltang ko na damper. Ito pang JBT talaga to. Pwede pa naman itong magamit, hindi pa naman ito maluwag, pero kailangan kong palitan para hindi tayo pa ulit-ulit. Okay, so ngayon ang ikakabit ko na yung aking bago kong clutch lining. Ito, I mean clutch lining, hindi pa clutch lining, clutch spring. Clutch spring na 1200 rpm to. Tapos yung ipapalit ko na center spring, natin ay 1000 rpm. Ito 1200 rpm. So ngayon magpapalit ako ng 1000 rpm. So testingin ko lang yung mas magaan. Medyo matigas to. Kailangan pampaluin. So yan,
Okay naman siya, yung clearance okay naman. Flat naman siya. So kabit ko na yung plate nya. Ano pa, hindi pala sinusunod yung mga instruction ko. Ay, ano ko yung pitikin mo kamay? Ay, sa. Nagluto ng Kaya tinuro ko sa hindi pa rin. Pitikin mo kayo mamaya. Sabi ko yun, sarap ako. Okay, dyan na tayo dito. Dito naman tayo sa center spring. Dito naman tayo mag-focus, magagrasa at papalit ng center spring. Okay, medyo maganit na ulit oh. Maganit na. Pirasahin lang ng pihit. Okay. Sobrang ganit oh, diba? Tuyot na tuyot. Tapos dito mayroon siyang yan, hindi wawala. Tatlo yan, ayun oh. Yan. Oh, basang-basa guys oh. Yan oh. So ang papalitan ko dito, ito. Yan oh, maluwag na. Sobrang luwag na. Yan, kasi nagpalinis ako dati. Binasa niya ng gasolina. Lumubo. Kaya hindi na ako nagpapalinis sa iba. Ako na lang naglilinis. Ayan. So magpapalit tayo ng ito, palitan itong kanyang gasket oil seal. Ayan. Ito yung pampalit natin. From Legit Motor rin to guys. Ayan o. So dalawang rubber. Ayan o. Yun yung bago. So ito yung dalawang gasket. Ayan. Lalagay natin dito. Ayan o. Ito muna dito. Ito muna tayo sa harap. Ayun guys, natanggal ko na yung rubber gasket dito. Ayan. Tanggal ko na. Linisin nyo lang ng maigi. Ayan, may mga tumigas-tigas dito sa loob. May mga tumigas na maliliit na ano. Kabok, may ayan, kaya kailangan malinis na maigi to guys bago nyo ibalik yung bago. Ayan. So ito yung bago natin, ito yung luma. So magkaibang sukat halos oh. Makapalang ng konti pero sasalpak mo lang yan dyan. Ayan.
Ah, ito malambot. Mukhang mapapasok ang gantong siya. Ayun o. So dito siya. So yun. Pasok na guys oh. Flat na siya. Kabila naman, eto. Itong isa dito sa kabila. Linisin muna natin. Ito yung bago. Yan. Yun oh. Diba oh, fit na fit siya oh. Okay. So okay na guys itong ating gasket. Linisan ko lang saglit. Okay na guys. So ayan, gasket. Touring gasket. Yung kabilang gasket, okay na. So ngayon, dito naman tayo finish. Yan guys oh. Ito yung nagiging resulta kapag binubuksan natin tapos hindi naglalagay ng grasa. Nagkakaroon ng parang mga corrosion, kalawang. Ayan oh. Gilid, ayan oh. Kakalawang siya. Kaya importante maglagay talaga tayo ng grasa. Okay. So this time ilalagay ko na to. Kakabit ko na. Wow, virgin na virgin oh. Oh. Virgin na virgin guys oh. Ayan. Sa paggagrasa nito, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Importante meron kayo ganito. Napakagandang magrasa kapag merong ganitong gamit guys. Ayan o. Ayan. Kabila. Patigil si tatay ah. So yan, bago natin ilagay yung ating hey, where are you? Yun o.
Ito isa. Ito ko lang isa eh. Yun. Yun. Hangin ah. So guys, huwag nitong iwawala yung mga o-ring na to. Ayan. Importante yan dyan. Ayan o. Tatlo to. Lagyan natin dito. Ayun. So tatlo yan. Ayan. Okay. And then ngayon, okay na yan. Ito naman lalagay natin. Medyo masikip pa to guys kasi medyo masikip pa to dahil bagong palit ng gasket. So gawin mo itong gasket, babasain natin. Ayan, basain natin yung gasket na yan. Alright, so para maipasok natin to, kunting pihit. Ouch, normal yan na masikip guys ha. Normal to na masikip dahil bago ang ating gasket. Ayun, lumusot na. Tingnan nyo yung play guys pag may grasa. Ayun malambot bumuka, di ba? Ayan pansin nyo, smooth na smooth smooth, tapos walang lumalabas dito na grasa kasi yung ating gasket is okay na, wala nang tagas. Ayan, sobrang lambot ng ng play. Okay, so ngayon doon naman tayo maglalagay sa loob. So kasi ang salpak natin ito pag ganito, pag ganyan, so dito tayo maglagay dito para kahit tumulak dito pupunta pa rin sa loob yung ating mga grasa na nilagay. Okay, ayan, enough lang para hindi sumabog yung grasa. Hindi naman kailangan sobrang dami niyan. Importante lang ay makapag play ng maayos yung kanyang gearing sa loob. Alright, enough. Okay, so nandito yung ating ipapalit, 1000 RPM. Ito yung 1200. Ayan, try natin itong 1000. Sikip pa, hindi kasya yun. Okay, so nagpalit tayo ng center spring, clutch spring 1200 RPM, 1000 RPM clutch spring. Then nagrasa tayo, nagpalit tayo ng clutch damper. So ngayon ikakabit na natin. Oh, malambot nga. Mas malambot nga to.
So yun guys, kakabit ko na ulit. Mas malambot na to. Sa pagpapalit ng welt, so kailangan yung araw papunta sa unahan. Okay. Okay pa yung belt ko, makapal pa to. Every 12,000 nagpapalit ako nito. So I'm done na guys. Ouch. Finish na guys. So yun, muli nagpalit tayo ng oil seal ng pulley. Sa likod ng pulley nagpalit tayo ng gasket ng torque drive, nagpalit tayo ng center spring 1000 RPM from 1200. Nagpalit din tayo ng clutch spring from 1200 to 1000, from 1000 to 1200. Baliktad, pinagkabaliktad natin para maiba naman yung hatak. And then nagpalit din ako ng nagpalit din ako ng grasa. So ginrasahan din natin yung ating mga ginawa nung nakaraan na walang grasa. So yun, success guys. Palit din ako ng foam nung filter. Tapon na natin to. Tapon na yan. Ito yung center spring natin na pinalitan, 1200 JBT. Okay pa yan eh. Sakto.